Masyado ka na yatang busy. Hindi mo na ako pinapansin. Yes, mas mainam ng ganun, utol. At least, siya yung may takot na baka ikaw yung mawala. Yun, what's up? Ayan, kumusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, ang magiging topic natin sa video na ito is do this para magmamakaawa siya sa'yo. Or make him beg. Okay? So ito mga utol, tatalakayin natin ngayon kung paano ba natin papahabulin yung isang lalaki sa'yo or sa isang babae. Kasi kung napapansin ninyo, na kung bakit dati ay habol ng habol yung mga partner ninyo or yung mga maliligaw ninyo sa inyo, and then ngayon is parang bumaliktad. Na yung tipo na parang kayo pa ngayon yung nagbibeg sa kanya. Nagbibeg ng atensyon niya. Yes, nagbibeg ng oras niya or ng pagmamahal niya. So di ba, kung titignan natin is dati siya ang gumagawa nito. Habol ng habol sa iyo, utol. So, yan ang dapat nating tignan kung ano yung meron sa'yo dati. Hana kung bakit habol siya ng habol and then ngayon is biglang bumaliktad. So ganun pa man mga utol, kailangan mo lang din talagang ipanumbalik kung ano yung meron sa'yo dati. Or kailangan lang din nating may gawin ka or something na baguhin mo rin sa iyong sarili. Or may changes talaga. Kasi ito mga utol once na napaka-easy mo lang din kasi ma-access or too much available ka, ay talagang mawawalan ka rin ng value na sa partner mo na lalaki. Na yung tipo na ramdam niya na palagi na nandyan ka lang. Anytime na kung kailan kanya gusto kausapin, ay nandyan ka. Kung anytime na gusto niya makipagtalik sa'yo, ay binibigay mo rin kaagad, bumubuka ka. Yes, utol. So, once na makasanayan ito ng lalaki, anytime na kung ano yung gusto niyang mangyari ay nasusunod, talagang mae-echapwera ka ng lalaki. And then ito na ngayon, babaliktad talaga na ikaw na yung magbibeg ng atensyon niya. No, which is utol huwag na huwag ka talagang pumasok palagi sa comfort zone ng lalaki. Alam niyo ba yung ibig ko sabihin sa comfort zone? Huwag kang maging sunod-sunuran sa kung ano yung gusto niyang mangyari. Comfort zone kasi yan ng lalaki, utol, na kung ano yung gusto niyang mangyari ay dapat mangyari. Na yung tipong oo ka na lang ng oo. Na hindi ka na marunong humindi. O hindi ka na marunong umayaw. Anytime na tatawagan ka niya is nandiyan ka na kaagad. Kasi ito Kuya Kiko once kasi na hindi ko sasagutin yung tawag niya or hindi agad ako magre-reply, ay magagalit siya. Yes, utol. Talagang yun ang magiging epekto once na hindi ka pumapasok sa comfort zone niya. Magagalit siya or dadalhin ka talaga niya sa paggalit-galitan niya. Kasi yun ang gusto mangyari ng lalaki. Yung komportable siya palagi. So once na magiging komportable siya, pagdating naman kasi sa side mo, ay talagang mae-echapwera ka. Mawawalan ka ng value, utol. No, which is kung dati ay habol siya ng habol sa'yo dahil ano yung meron dati? Kasi hindi mo pa binibigay yung lahat-lahat. Hindi ka pa always available. Na yung tipo talagang siya pa yung kumukuha ng atensyon mo. Siya pa yung nagpapapansin. Siya pa yung gumagawa ng paraan na para lang makuha talaga yung atensyon mo. So dapat ganun pa rin, utol. Yung tipong napaka-mysterious mo. Once kasi na parang hindi ka ganun ka-available, utol, talagang mapapaisip at saka mapapaisip yung partner mo sa'yo. Uy, ano kaya yung meron sa kanya? Parang, bakit parang napaka-busy niya? Parang hindi niya malang ako kailangan. Parang hindi niya malang ako naiisip. Yes, utol. So dito ngayon, once na palagi kang pumapasok sa isipan ng lalaki dahil nakikurious siya, ay talagang magbibeg ito sa atensyon mo. Siya mismo yung magmamakaawa sa'yo. Uy, kamusta ka na dyan? Bakit hindi ka na nagre-reply? Masyado ka na yatang busy. Hindi mo na ako pinapansin. Yes, mas mainam ng ganun, utol. At least, siya yung may takot na baka ikaw yung mawala. Kaysa ikaw yung magkaroon ng takot na siya pa yung mawala. Dahil once na ganito yung situation, utol, na ikaw na ito yung may takot, ay talagang mahihirapan ka.
or talagang mas lalo ka lang din maaabuso na ng lalaki pa. So ganun pa man mga utol huwag masyadong maging available. Bigyan mo naman ng value yung sarili mo. Magpaka-mysterious ka, magpahabol ka naman minsan. And then minsan is, yung takot kasi utol ay nasa dibdib or sa isipan mo lang yan. Pero yung katotohanan na mangyayari, once na psychologically, na pinapakita mo sa partner mo na parang hindi ka takot na mawala siya, still nagpo-focus ka pa rin sa sarili mo, siya ito ngayon yung mabibigyan natin ng takot. Okay? So yun ang mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So maraming salamat. So ingat kayo God bless and babush! By the way, next time na tayo mag-shoutout Okay? So yun. Binigay ko lahat para wala kang masama.